Hi, good morning. Isang mapagpalang umaga po. Nandito na naman po ang inyong lingkod Nanay Sol sa aming taniman. Kami po ngayon ay magtatanim ng aming kamatis. Tignan nyo naman guys yung aming mga kamatis. Amin pong itatanim ngayon. Oh. Yan. Ayan po ang aming kamatis. Marami-rami pa po kaming kamatis ngayon na itatanim. So yung iba po mga nakatanim na kagaya po nito na itanim na po. Alam nyo po ba mga nanay, kahit gaano tayo kabisi sa ating mga gawaing bahay, bigyan po natin ng panahon ang ating katawan na makapag-exercise kahit na medyo mahirap kung paano gawin. Ako po kasi mga nanay, ang pinaka-exercise ko po talaga yung ganito. Magtanim-tanim dito sa aming likuran. Nakikihiram po kami dito ng tataniman. Although bakante po, napakalawak po talaga. Ang ganda na po ng ating mga sili mga nanay. Ako po pagka nagtatanim ng mga pananim na kung ano man pwede naming magamit sa loob ng isang tahanan na makalibre lang po. Lahat po. Mayroon po tayong pananim ngayon na sibuyas. Tingnan nyo naman yung aming tanim na sili. Nung nakaraang linggo na i-vlog ko na po yung nagtanim kaming sili. Ngayon po mga nanay, nakakatuwa po. Tingnan nyo po. Ang dami po. Ayan o. Ang gaganda na po ng ating sili. Lalo na ngayon na mga naulan-ulanan. Ngayon po mga nanay, ito po yung aking pinagkakaabalahan na exercise kaysa yung maritisan. Magtatanim po tayo ngayon ng sibuyas para meron po tayong makuha kahit dahong sibuyas. Ang dahong sibuyas po mga nanay, kapag nagluluto po ako, naaalala ko yung nanay ko pag nagluluto na laging may dahong sibuyas. Kasi sa amin po sa probinsya, sa Mindanao, bihira po kami bumibili ng ganitong buo, yung tinatawag na bombay sa amin sa probinsya. Ang madalas pong tanim ng nanay ko ay itong dahon. Kasi ito pong dahon mga nanay, pag ginunting nyo lang po yung pinakadito niya, ginagamit po yan ng nanay ko sa mga tinulang isda, sa kung ano man yung sinasabawan namin. Yun yung pinakasibuyas namin dahon. Kaya bihira po kami nakakagamit ng ganito. Kapag kalumuwas lang kami. Pag halimbawa na malingki ang nanay ko sa isang baryo na sasakay kami ng pambot, ito po yung aming sibuyas na natitikman minsan. Kaya hindi ko po makalimutan yung mga nakasanayan namin sa nanay ko. So ngayon po, ang nakuha ko lang pong kasipagan sa aming nanay, kahit kaming magkakapatid, ay yung magtanim-tanim po. Kasi ngayon po namin napagtanto na medyo may edad na kami at nagkaanak na rin, nagkapamilya na tama pala yung pagpapalaki ng nanay namin na kailangan magsumikap, magtanim-tanim kahit papaano makalibre man lang sa mga panggamit sa loob ng bahay. So ngayon po mga nanay, ang atin pong trabaho ngayon mag-exercise. Kapag tayo po ay pinagpawisan na, napakalaking bagay po yung 2 oras na magtanim. So malawak-lawak na rin po yung ating matataniman. Malawak-lawak na rin yung kolesterol na matatanggal sa ating katawan. Ang inyong pong lingkod ngayon ay kasalukuyang 55 years old na po. Kaya medyo ingat-ingat na po tayo sa ating kalusugan. Kaya nga po ako, kahit na 2 oras o 1 oras kailangan mag-exercise. Ang pinaka-exercise ko po talaga ay yung magtanim. So masaya lang po ako, yung aming pong okra ay tumubo. Nakatuwang ko po yung anak ko, ayan o. Kumuha po ng inumin para kahit paano pag nauhaw ka, meron kang pamalit na inumin. So tatapusin po namin ngayon ang pagtatanim namin ng aming nakakalungkot lang talaga mga nanay minsan yung mga alagang hayop ng kapitbahay gaya ng mga manok nila. Pero issue po talaga sa taniman, kaya lang po haba lang ang pasensya natin para mabantayan po yung mga pananim. So ngayon po mga nanay, enjoy lang po muna kami sa aming pagtatanim.
At ang akin pong papaya nung nakaraan na na-vlog ko po sa inyo na napakaraming bunga mga nanay. Hindi po talaga maiwasan na yun. Oh. Hindi po talaga maiwasan na mayroon po talagang nangunguha ng tanim ng may tanim. Masaya po sila na makakuha sila ng tanim ng mga kapitbahay nila. Although na nakakatuwa at nakakalibre din sila ng pangulam. Kaya lang, yung magpaalam man lang. Kasi napakahirap sa amin magtatanim pagkatapos kukunin lang ng walang paalam. Yung respeto ba? Wala man yun sa kapwa natin minsan. Kaya lang tayo mahabang pasensya, siguro gutom o nahihiya lang magpaalam. Kahit sinasabi nilang papaya lang yan. Pero bago po kami makapagpabunga ng papaya, kailangan po muna namin magdaan sa buwan, kung ilang buwan bago sila mamunga. Tapos pag namunga, nauuna pa yung kapitbahay mga nanay. Although, thank you Lord at kahit papaano, nakatulong tayo sa kanilang panggamit. Pero sa mga taong dumadaan po dito na nanggugulay sa mga gulayan, yung respeto man lang na magpaalam, mamimigay naman kahit papaano. Yun lang po mga nanay, ang ating vlog for today. Marami pong salamat sa inyong panonood. Salamat.